Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Mabuti po ba ang Diyos? At lagi-lagi ang Diyos ay mabuti. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon at tayo pong lahat ay tumayo at mag-uumpisa na po tayo sa ating gawain. Ngunit bago po tayo mag-umpisa, basahin po muna natin ang salita ng ating Panginoon sa mga panaghoy, 22 hanggang 26. Alam na po natin to in English, Lamentations 3:22-26. Pero iba yung meaning, iba yung parang pagka-special niya pag Tagalog yung binanggit na salita. So, hayaan niyo po ako na banggitin po ito, mga panaghoy, 3:22 hanggang 26. Sabi po dito, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ay ako ay magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasan na si Yahweh ang may dala. Amen? Napakabuti po ng ating Diyos. Sabi po dito na sa bawat umaga, ang kanyang habag ay sariwa, bagong pag-asa, bagong kalakasan ang ipinagkakaloob sa bawat isa. Amen. Hawakan niyo po yung mga puso niyo. Tumitibok pa ba? Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. At tayo pong lahat ay dumako po sa presensya ng panalangin. Mabutit mapagpalang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa lahat, Panginoon, ng iyong kagandahan, ng iyong kalooban. Maraming salamat, O Lord. Lord, sa umagang ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong buhay na pinagkaloob niyo po sa aming lahat, na isang umaga pa ang aming nadatnan, Lord God, yung puso namin, yung aming buhay, tumitibok pa. Nakikita pa namin, Lord, ang kagandahan ng aming paligid, ang kalikasan. Nakikita pa namin, nakakasama pa namin ang mga mahal namin sa buhay. Thank you, Father God, for all this grace and mercy na laging bago. Napakaganda ng pangako mo, bago. Every day of our life, there is always a new hope na pinagkakaloob mo sa bawat isa. Bagong kalakasan, bagong pag-asa, bagong pag-ibig, bagong buhay na iyong pinagkakaloob. Salamat, Lord, sa kaligtasan na nagmumula sa iyo, Panginoong Yesus. Ngunit, Panginoon, sa umagang ito, bago po kami mag-umpisa, bago kami umawit, bago kami makinig ng iyong salita, we ask, Lord God, for all forgiveness sa lahat ng nagawa naming kasalanan, Panginoon. Linisin niyo po ang aming puso, linisin niyo po ang aming isipan, linisin niyo po ang naging mga laman ng aming bibig, Lord God, mga nasabi namin, nagawa namin, nilakaran namin, mga naging kayabangan namin sa aming buhay, mga pagkagalit namin, Lord. And even, Lord God, sometimes we doubt in you, we doubt in what you could do for us, Lord God, sa kabila na aming mga challenges and trials, Lord. Patawarin niyo po ang aming mga kahinaan na ito. At linisin po ng banal na dugo ni Jesus ang aming puso, upang maging katanggap-tanggap ang paglapit namin sa iyo sa umagang ito. Hallelujah. Lord, dalangin namin sa umagang ito na ang iyong pag-ibig ang bumalot sa aming lahat, Panginoon. At may you bless our pastor na magbibigay po ng kanyang salita. May his words be seasoned with your salt and grace, Father God. Empower him, give him, Lord, the boldness, give him, Lord, the knowledge na nagmumula sa iyo, upang lahat ng kanyang sasabihin sa umagang ito ay magkaroon ng kapangyarihan, Panginoon, sa aming buhay. Buksan niyo po ang aming puso, buksan niyo po ang aming isipan, buksan niyo po ang aming pandinig, Panginoon, upang maunawaan, matanggap po namin ang mensahe yung sa amin sa umagang ito at magawa po namin, malakaran namin sa aming buhay. Hallelujah. Lord, may your angels be with us this morning. Samahan niyo po kami sa aming pag-worship na ikaw ang madakila, ikaw ang mataas, ikaw ang matanyag sa lugar na to. And Lord, mas marami kami sa dalawa, mas marami kami sa tatlo. And we know that if there are 2 or 3 gathered in your name, there you are in the midst of us. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan.
At Lord, lahat po ng aming mga dalangin, lahat ng aming mga worries, lahat Lord ng aming mga personal prayers and desires, we lay them down at your feet, O God. At dinudulog namin sa papuri, sa pagpapasalamat, dahil sabi mo, Panginoon, rejoice. In every day of our life, we will rejoice and be glad. And we will give thanks to you dahil ito ang kalooban mo sa buhay naming lahat, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa lahat din po ng nakikinig online at sa mga idadako mo sa lugar na ito, na hindi po kami uuwi ng bahay-simbahan mo, na hindi kami na-bless. Panginoon, panibagong mensahe, panibagong pag-asa, panibagong kalakasan ay pagkakaloob nyo sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin na may pagpupuri. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, tayo pong lahat ay umawi at magpasalamat sa Diyos. Ngunit tayo po ay umikot magpasalamat. Samahan niyo po kami, magpumalakpak. Wala po tayong drummer ngayon, kaya tayo pong lahat ay magbibigay ng matataas na papuri at awit sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa bawat umagang kay ganda, simula nang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumadaan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at kumapay. Wala sa iyong may papantay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, O Lord. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Tayo may magpasalamat sa ating Diyos. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi ko nagpupuri. Mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at kumapay. Wala sa iyong may papantay. Salamat, Panginoong Jesus.
Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko ika'y bumilos at kumapay. Wala sa iyong may papantay. Hallelujah. Patuloy po tayong lumapit sa ating Diyos, sa ating mga panalangin. Ibigay po natin ang ating mga dulog sa ating Diyos at buksan po natin ang ating puso at isipan upang sa paglapit po natin sa Kanya, madama natin ang Kanyang pag-ibig, madama natin ang Kanyang katapatan sa ating buhay. Sa pang-araw-araw, naroroon ang kabutihan ng ating Diyos, naroroon ang pag-iingat sa atin, ang kalakasan, sa ating kalusugan, sa mga biyaya, maliit man o malaki, naroroon ang pag-ibig ng Diyos. Dahil tayo ay tinatangi ng ating Panginoon. Napakaganda, sabi niya po sa kanyang salita nung pipiliin si David, "This is the one." At tayo po yun, tayo po yung pinili, tayo po yung iniibig, tayo po yung tinatangi ng ating Diyos. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyo, o aking Panginoon. Salamat sa iyo, buhay ko'y binago mo. Salamat sa iyo, kailanman di ka nagbago. Salamat sa iyo, buhay ko'y atay sa iyo. Ikaw na ang nagmahal ng tunay na walang kapantay. Ikaw na dapat papurihan, o Panginoong Jesus. Pagkabuti mo. Minsan pa, atin pong awitin. Salamat sa iyo, o aking Panginoon. Salamat sa iyo, buhay ko'y binago mo. Ikaw na
Hallelujah. Patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon. Patuloy po nating saliksikin ang ating mga puso at ibigay ang ating papuri sa Kanya. Hallelujah, Lord. Maraming salamat sa iyong kabutihan, sa aming kaligtasan na iyong pinagkaloob dahil sa kagandahang loob mo sa bawat isa. At sa oras na ito, Panginoon, may this be our personal prayer of thanksgiving sa iyo, Panginoon. Dahil bumuhos ang iyong dugo, nagkaroon ng kaligtasan sa aming lahat, Panginoon. Na dapat kami yung parusahan dahil sa pag-ibig mo na hindi nagmamaliw, ang unconditional love, Lord God. Kami ay napawalang sala dahil sa iyong kagandahang loob, O God. Salamat, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat, O Lord, but thanks be to our Lord Jesus Christ na siya pong pumamagitan, siya ang umako ng mga kasalanan na dapat sa amin. At walang hanggan ang aming pagpapasalamat sa aming Diyos. Dahil buhay mo ang iyong binigay upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Thank you, Lord. Hallelujah. Napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo. Habang hindi karapat-dapat, pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Awitin po natin. Habang hindi karapat-dapat, pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos at umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y ikaw ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan.
Panginoon. Isa pong malakas na palakpak sa ating Diyos. Hallelujah! Napakabuti mo, Panginoon. Sa iyo lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Sige po, bago po tayo magsimula sa ating preaching, may we put our cell phones into mute or put it off po muna para wala pong sagabal sa pakikinig. At ang mga children po, meron po tayong Sunday school. Punta na po tayo sa conference room. Amen. At sa umagang ito, bago ko po tawagan si Pastor Archie, tayo pong lahat ay ipanalangin po natin siya, hands po natin ang ating pastor, bigay po natin ang panalangin para sa kawan ng Diyos. Heavenly Father God, we praise you and we glorify your name. Thank you, Lord, for the lives of our pastors, Panginoon, sa patuloy na kalakasan, patuloy na strength, Lord God, and wisdom na pinagkakaloob niyo po sa aming mga butihing, Lord God, na mga servant of your kingdom, Panginoon. We praise, Lord God, we praise you for the lives of our pastor. Salamat po sa kanyang dedication, O God, sa kanyang pag-aaral ng salita mo. And we ask, Lord God, that you sanctify him, empower him, Lord God, at tulungan niyo po ang bawat isa na maintindihan po namin ang salita mo sa umagang ito. Thank you, Father God, for all the good things na inihanda mo po sa aming lahat. At turuan niyo po kami na mabuksan na aming puso't isipan at magawa po namin ito sa aming buhay. At patuloy po kaming lumakad sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, sa iyong katwiran at kalooban. Thank you, Father God. Ito po ang aming dalangin na may papasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Praise God. Pwede pa po nating palakpakan ng Diyos. Thank you, Lord. Purihin po ang Panginoong Diyos. God created us because God is a God of relations. Ibig po sabihin, ang Diyos, ginawa niya tayo kasi nais niya po magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Nais ng Panginoon magkaroon tayo ng ugnayan sa Kanya because that is one of the very essence why God created man. Relasyon po ang pinakamahalaga. Una ho, relasyon sa Diyos, relasyon po sa pamilya, relasyon po natin sa mga kapatiran sa church, relasyon po natin sa kapitbahay natin, relasyon po natin sa ating mga kaopisina, relasyon natin sa atin pong mga kaibigan. Kaya po, sa Bible, palagi nating nakikita, pag ang tao po ay namatay, when a man dies, it cut off all the relationship. No? Unang-una po sa lahat, for example po, no, sabi po ng unang Korinto, doon po sa talata ng 7, 8 hanggang 9, halimbawa po doon, ang isang lalaki na walang asawa, isang babae na walang asawa, o ang isang byuda na namatay po yung kanyang asawa, sabi ika ni Pablo, ang nais ko sana sa inyo ay manatili kayo sa inyong kalalagayan. Ngunit, upang hindi po mahulog sa tukso, ay pinahihintulutan na rin ng Panginoon na mag-asawa. Okay? Ang mga byuda at ang mga lalaki o babae na wala pong karelasyon. So, ibig sabihin po, ang byuda, namatay yung asawa po, it cuts off the relationship between the husband and the wife. Pag ang isang byuda po, amen po ba yon, Sister Mila? Pag ang isang byuda po, halimbawa lang ho, no, tumibok muli ang puso. Diba? Alam niyo po yung kanta na yon? Kapag tumibok ang puso, halimbawa, tumibok ko yung puso nyo, nakakasala po ba siya? Hindi po. Because it already cuts off the relationship po kay Ka Freddy. At si Ka Freddy po, no, pagdating sa langit po, panibagong relasyon po. Kapatid, we are all going to be brothers and sisters in Christ. Kaya nga po, kapag ka po namatay ang tao, ang kamatayan po ay pumuputol sa relasyon. Napuputol po yung relasyon ng mag-asawa,
napuputol po yung relasyon sa anak, napuputol po yung relasyon sa kaibigan, sa kapitbahay, sapagkat ang kamatayan po ang tumutuldok sa relasyon. Pero sa preaching po natin ngayon, at nais ko po mga kapatid, matupad sa buhay natin, yun yung nakalagay po sa Romans chapter 10 verse 17. Ano po yun? Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pagbabasa ng PowerPoint. Amen po ba? Ay nagsisimula sa pagbabasa ng PowerPoint at pagbabasa ng PowerPoint. Amen po ba yon? Ano po yung nakalagay doon, Sister Emmy? Purihin po ang Panginoong Diyos. Minsan po, yung mga estudyante ko, nagle-lecture po ako. Traditional lecturer pa rin po ako eh. Do student-centered na po ngayon ang edukasyon natin. Dapat nakasentro na sa mga bata. Pero siyempre, iba pa rin yung naisusulat mo content-wise. Yung mga bata, bakit ay kuha ng picture? Hindi naman artista nasa harapan ninyo. Sir po, kasi ang hirap pong kumopya. Tanggalin nyo lahat yan. Kopyahin ninyo sa notebook dahil mas makakabisado ninyo pagka po iyon ay kinokopya nyo sa notebook ninyo. Maaring nagagalit sila sa akin. Kasi mas madali nga naman i-click mo ng i-click ng ganon. Pero ilan po sa atin yung may dala ng Biblia? Diba? Sana wag tayo magagalit pag tayo po ay pinagsasabihan ng Lord. Ilan po sa atin, we know the song by heart. Pag nawala po yung PowerPoint, kakapakapa tayo, ano nga ba yung lyrics nun? Huwag kayong magagalit po sa akin because if we are really serious about the Lord, kahit tanggalin niyo po yan, wala pong lyrics, ay aawit ka sa Panginoon manggagaling dito. Amen po ba? Dito manggagaling kahit patay ilaw. Pagkahalimbawa nangyari po sa isang pastorya nakakilala ko, guest speaker po siya, naka-PowerPoint siya, at dun po sa kanyang pagsasalita, nag-brown out sa Marikina Convention Center. Nataranta po siya, ano nga yung sasabihin ko? Because your preaching should come from the heart. Dito po dapat nanggagaling. Kaya sabi ng Panginoon, maganda ang pananampalataya ay nagsisimula sa pagbabasa ng PowerPoint, sa pakikinig at ng handa na ho ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Praise God. Ang binigay po sa aking topic ng Panginoong Diyos ay pagkamatay tungo sa pagiging kaibigan. Bakit nagkaroon ng pakikipagkaibigan dahil namatay? Pagkamatay tungo sa pakikipagkaibigan. Okay? Bakit kaya ganon? Alam niyo po kasi, pag namatay ang tao, cut off na po ang relasyon ko sa sister wife ko. Pastor, nakakita po siya ng panibagong kapareha po. Wala na siyang kasalanan po ron Cut off na po. Patay na po ako Pagka ako namatay, hindi ko na magagabayan yung anak ko. Ang lahat ng mga properties ko, hindi ko na po pwedeng ilagay sa hukay po. Kaya po, ang tawag doon, ipinamamana mo na sa anak mo. Siya na po ang may-ari nun. Amen po ba? Pagka alimbawa po, ang isang presidente po ay namatay. Hindi na magpapatuloy yung relasyon niya bilang pinuno natin. Meron nga siyang vice presidente, siya na ang mamumuno. Kasi nawala na yung relasyon niya sa atin, namatay na siya Pero bakit dito sa pag-aaral natin, pagkamatay tungo sa pakikipagkaibigan? Paano nangyari po yon? May kamatayang naganap na humantong po sa pakikipagkaibigan. Kung mamarapati niyo po, buksan natin sa Aklat ng Roma, dito po sa 5:10 hanggang 11. Ano po ang sabi ng Romans chapter 5, verse 10 to 11? Pakinggan niyo po mabuti ang salita ng Diyos. Ito po yung mga pangangaral dati ng mga apostol. Pakinggan ninyo. Makinig tayo. Katotohanang sinasabi ko. Wala ko nakita po si Jesus Christ naglagay ng PowerPoint at yung mga apostol binabasa sa PowerPoint. Pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Sabi ni Kristo, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak namang muli. Katotohanan po na sinasabi ko, hindi siya papasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng Roma, dito po sa 5:11 hanggang 12, ano po ang sabi dito? Sa Roma 10 hanggang 11, dati tayo ay mga kaaway ng Diyos dati.
Amen po ba yun? Ngunit, tinanggap niya na tayo bilang mga kaibigan. Hallelujah. Kaaway, pero tinanggap na kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. So nagkaroon ng kamatayan. Pero yung kamatayan, hindi po nahantong sa atin pong paggupit ng relasyon. Kung hindi, ang kamatayan humantong sa pakikipagkaibigan. Ulitin ko po dati, tayo ay mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap niya na tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Hallelujah. May katiyakan Tiyak na tayo po'y maliligtas sapagkat si Kristo po ay buhay. Sabi ng verse 11, at hindi lamang yan, tayo ay nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po yung ginawa niya? Sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak, dati tayo po ay kaaway ng Diyos, ay ngayon po ay itinuring na Kanyang kaibigan. Bakit tayo naging kaibigan? Dahil po sa kamatayan ni Kristo. Sabihin nga ho natin, pagkamatay, tungo sa pakikipagkaibigan. Hallelujah. Samantalang sa isang tao, namatay ka, nabiyuda ka, cut off na po yung relasyon natin sa atin pong minamahal na asawa. Pero ulitin ko ang paanyaya po ni Pablo, 1 Corinthians chapter 7, dun po sa verse 8 to 9, kung kayang manatili, halimbawa po, byuda, kaya namang manatili po na, pastor, si Kristo na lang po yung talaga pong asawa ko ngayon. Mas maganda. Pero hindi rin kasalanan po, kasi cut off na nga yung relasyon po na kung halimbawa tumibok yung puso ninyo at muli po kayo nag-asawa, hindi po kayo nagkakasala. Amen po ba? Kasi cut off na po yung relasyon. Pero sa isang kamangha-manghang pangyayari, dito natin makikita, namatay, pero nabuo yung relasyon ng pakikipagkaibigan. Paano nangyari yun, pastor? Maski ang presidente, pag namatay, hindi na po siya ang leader natin. Kapag ang tatay po namatay, hindi na po siya yung asawa po ng kanyang asawang babae. Pag namatay po yung isang kapatid, hindi na po siya, kina-cut off na po. Kaya nga tinawag na kapatid Yung puso doon, pinatid sa iisa pong nanay. Kaya kapatid siya. Yung kanila pong, yung umbilical cord, pinatid po sa iisang nanay. Kapatid. Kaya nga ano ang nabubuo, pastor? Anong relasyon po ang nagaganap kung sakali nga na si Kristo yung namatay at sa kamatayan niya, naging kaibigan na tayo ng Diyos? What is the role of God, our Father? Ano ang naging role ng ating Diyos na nasa langit? At sa umaga po na ito, ano po yung title ng ating mong preaching? Purihin po ang Panginoong Diyos. Kamatayang tumungo sa pakikipagkaibigan. Purihin po ang Panginoon. O diba mas tumatanim po sa puso natin? Hindi po ako against sa technology. Pwede po tayong mag-enjoy sa buhay. Lumabas po. Pwede ko kayong kumain kahit saan, sa mamasyal kayo. Pero during your spare time, basa ng Bible ng ganon. Yun ang mga bagay na hindi nakikita. Kala mag-e-enjoy ka lang. No. Kasi taglay-taglay nyo po yung salita ng Diyos. And if God is with you, alam niyo po yung prayer natin, magaganap yun Surely, goodness and love will follow you all the days of your life, and you will dwell in the house of the Lord forever. Can you say amen? Hahabol yung pabor, hahabol yung promotion, hahabol ang kayamanan. Secondary lang yan. Pag inunan nyo yung Diyos, lahat ng pagpapala bumubuntot. Sabi ng Panginoon, mahal na po tayo, kaya gusto niya tumatanim yung salita niya In the PowerPoint po, pag uwi natin, wala na ho yan Kahit hindi po kayo bumati sa akin, basta po pagkatapos ng Bible studies, patayuin ko kayo rito, marirecite nyo po lahat ng sinabi ko. Hallelujah! Praise God! Kahit wala na po kayong binati na,
Pastor Archie, kamusta na po kayo? Good evening po. I'm not after sa pagbati ninyo. After po ang Panginoon, nakalagay ba sa puso nyo yan? Kahit na sabihin natin, pinatayo, ano po yung mga tinalakay ng Bible studies, lalabas at lalabas dahil mahal mo ang Diyos. Amen? Yun ang nais po ng ating Panginoon. Kaya nga ho, siguro baka magagalit yung iba. Sa bagay ho, wala na po akong kinatatakutan kahit magalit ho sa akin eh. Napapansin ko pag nagagalit ang tao sa akin, natutuwa naman po ang Diyos. At pag natuwa sa iyo ang Diyos, hindi ka pwedeng pigilan po. Kaya yun po, huwag kayo magagalit na pastor. Ang bigat po kasi ng Bible, o pasensya na po, ako na humingi ng tawad sa inyo. Pero kailangan magsimula talaga sa pakikinig eh. Pastor, pwede pa po yung cellphone. Opo, sa ngayon ho, pwede ho yun yung gamitin yung cellphone. Pero itanim natin sa ating puso ho, yung preaching ngayon. Kaya nga ho, sa pamagitan ng pagkamatay ho ni Kristo, dati na tayo po ay kaaway, ay itinuring na po ng Diyos na isang kaibigan. Romans chapter 5, dun po sa 10 to 11. Ano po yung magiging relasyon natin ngayon, mga kapatid? What will be the relationship? Kasi namatay si Kristo, ang Diyos yung makapangyarihan sa lahat, magkakaroon sa atin ng ugnayan. Alam niyo po ba, ang tunay na ugnayan ng Diyos no nagkasala po tayo, hukom na siya. Hindi na siya yung ama natin eh, hukom na. What do we mean by judge? Minsan ang sinasabi natin, Panginoon, maging makatarungan ka. Hallelujah. Alam niyo po ba yung sinasabi ninyo? If God is going to be just and fair, justice and fairness will send us all to hell. Gusto niyo maging makatarungan ng Diyos? Bababa ako sa impyerno ngayon. Bababa po yung mga katabi niyo. Lahat tayong naririto. Lahat to ng nasa mundo that is just and fair. Sapagkat ang kabayaran po ng kasalanan ay Diyos ang nagsabi nun eh. He is a just and fair God. And when God sends us to hell, katarungan ho yun. Bakit? Sapagkat ang lahat ng tao'y nagkasala ho, hindi tayo pwedeng umabot sa standard ng Panginoon. Pero dahil sa isang kamatayan, for the single death, dati tayo'y kaaway, yung naging hukom po, yung naging hukom, makikita nyo po, nag-transform. Ano po ba yung paghukom ng Diyos? Hallelujah. Justice and God's judgment will send us all to hell. Pero kailangan ho may ialay eh. Yan po yung doktrina ng substitution eh. Ikaw na dapat parusahan, may papalit. Hallelujah. Naintindihan mo ba natin yun? Ikaw na dapat hong ibulid sa impyerno, may kapalit. At pag naintindihan nyo po yun, ano ho? Hallelujah. Lahat na lang ng gagawin mo, nakasentro kay Kristo. Ha? Kakain ka, si Kristo pa rin ho ay sentro. Nag-e-enjoy ka, lumalangoy ka, si Kristo pa rin ang sentro. Pambihira, puro enjoy. Hindi ho. During your spare moment, sana nakikita ho, no? Pero ang pangit ho, ipakita pa eh. Pag nandun kayo sa isang sulok, hawak nyo cellphone nyo, si Kristo pa rin ho binabasa ninyo. Hindi ho, nakikita namin, puro enjoyment lang eh. Hindi ho. Ang enjoyment ho, sumusunod lang yan dahil umunlad ka, inuna natin lamang ang Diyos. Busy ako, pastor, hindi na po pwedeng makinig ng pwede pa po. Pwede po. Pag nakita naman ng Diyos, inuunan niya talagang Panginoon. Ito yung madidevelop sa atin eh. Mula sa pagiging hukom, galit, nagniningas po ang galit ng Diyos sa atin. Namatay si Kristo, ang kinalulugdan niya, napalitan po yung pagiging hukom niya. Mula sa pagkamatay, nagkaroon ng pakikipagkaibigan. At unang-una, ang Diyos ho, nung namatay si Kristo, naging ama sa atin. Ang Diyos ay naging ama natin. Sabihin nga ho natin, ang Diyos ay naging ama natin. Anong gusto niyo po? Ama o hukom? Kawawa tayo pag hukom ang Diyos. Pastor, napapalo pa rin ako ng tatay ko eh. Kaya nga ako nagpapatunay ho eh, na siya po'y tunay na tatay.
Alam niyo po, sa mga talata ng Biblia, makikita niyo po dun sa Ephesians chapter 6, verse 1, patuloy po. May turo po, mga ama, huwag ninyong hayaan na mabulid sa galit ang inyong anak. Kasi may mga tatay ho talaga, kung parusahan yung anak po nila, mata na lang ho yung walang latay. Hindi ho naman ganun yung ating ama. Kaya kung ano yung tinuro ng Diyos sa mga magulang, yun ho yung katangian niya. Mga magulang, mga ama, huwag ninyong ibulid sa galit ang inyong mga anak. Kung hindi, turuan ninyo sila sa mga aral ng Panginoon. Yun po kasing karakteristik ng Diyos, nagtuturo siya. Nagdidisiplina siya, pero hindi po niya binubulid sa pagkagalit ang kanyang dinidisiplina. Sabi pa po ng Bible, ito ho, sa Hebrews chapter 12 verse 6, napakaganda, dinidisiplina po ng Diyos, sabi ng Hebrews chapter 12 verse 6, dinidisiplina ko ang lahat ng aking mga minamahal at pinapalo ko ang aking mga tinuturing na mga anak. Amen? Gagawin ba ng Diyos yun dahil tatay natin? Yun pong karakteristik ng tatay ho Sino po ditong nadisiplina na ng tatay? Sabi ng amen. Nangyari na ho ba dati ho na kayo ho sa isang pamilya, ang tatay nyo ho dapat sabay-sabay kakain? Maganda ho ba yun o hindi? Maganda ho yun Pero dahil ho kayo nasa labas ho, nasa alikabukan, nagtutumbang preso, pagpasok ninyo, napalo ho ba kayo? Minsan nga ho, yung hanger, ayun po talaga, dumampi na sa puwet ko yun. Yung pong sinturon, hindi yung sinturon na leather yung bakal. At saka di ba ho, humihikbi-hikbi kayo, pero makikita nyo, pakakainin ka rin. Sige na, anak na. Gumaganon-ganon ho kayo. Pagkatapos po kayong halos latiguhin ng tatay ninyo, kasi naman, kasalanan din naman natin. Naranasan natin ho yan, na kunyari, pakipot po tayo, pero gutom na gutom. Sige na, anak, kumain ka. Nagtatampo-tampo ka pang ganun po, At ganyan din po ang sabi po sa aklat po ng Pahayag 3:19. Ano pong sabi doon? Sinasaway po at pinapalo po ng Diyos ang lahat ng kanyang minamahal. Kaya nga po, ano pong sabi po ng Pahayag 3:19? Pagsumikapan ninyo na kayo po ay tumalikod sa lahat ng mga kasalanan at pagsisihan ninyo ang lahat ng inyong pagkakamali. Pagsumikapan ninyo. Bakit Kasi po sinasaway ng Diyos, pinapalo niya lahat ho ng kanyang minamahal. Amen? Karakteristik po ng tatay. Yung Diyos nung namatay si Kristo, from being a judge, siya po ay naging ama natin. At yung pagiging ama po, andyan po yung palo, andyan po yung disiplina, andyan po yung pagsuway, andyan po yung paggalang din naman ng ama. Huwag niyong ibulid ang inyong anak sa matinding galit. In fact, sabi po dito, sa aklat po ng 2 Korinto, sa 6:18 po ng 2 Corinthians, ako ay magiging ama ninyo. 2 Corinthians chapter 6 verse 18, at kayo ay mga magiging anak ko, ang sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Kaya nga, kayo ay magiging anak ko at ako ay magiging ama ninyo. Ang ganda po ng promise, At bilang ama, ang ganda, palagi po natin itong ipinapahayag Every time there is a dedication. Sa Kawikaan 22:6, mga kapatid, napakaganda po ng pangako doon. Ituro ninyo sa mga bata ang landas na dapat nilang lakaran upang kapag sila'y lumaki, hindi po nila ito lulubayan. Karakteristik po ng ama. Kaya hindi na po siya hukom. Ang galing po, Yun pong kamatayan ni Kristo, nag-transform sa relasyon natin sa ama bilang hukom. We are eternally condemned. We are going to be judged. Walang papasa sa Diyos, lahat impyerno. Pero when Jesus Christ died, because of the doctrine of substitution, pinalit siya. At dahil siya po yung namatay, kapalit natin, absuelto tayong lahat. Can we say amen? Yung dating hukom, naging ama ngayon. Kaya nga sabi ho rito sa aklat ng 2 Korinto 6:18, kaya nga ngayon ako ay magiging ama ninyo at kayong lahat ay magiging anak ko, sabi ng makapangyarihang Diyos. Nakita niyo po?
from the death of the Lord Jesus Christ, nabuo po ang pagiging Ama ng Diyos sa atin. Ikalawa, mula sa kamatayan po ng Diyos o ni Kristo, ang Diyos po ang siyang naging buhay natin. Ano ibig sabihin nun? Siya Ama, siya po yung naging buhay natin. Bakit siya po yung naging buhay natin? Sabi po ng Bible, let everything that has breath, praise the Lord. Ako po, yun po ang kinagigiliwan ko ngayon. Yung mga inaawit natin, tinitingnan ko, ano kayang biblical passage ito? Kasi mas madali pong ma-memorize yung Bible passage pag kinakanta. Amen po ba? Minsan kahit hindi nyo kantahin, ma-memorize ninyo kasi paulit-ulit na nga natin kinakanta ho yun eh. At ito pong mga salita na ito, nung ipinahayag po ng Diyos sa atin, sabi po ng awit 150 dito po sa 6, purihin si Yahweh lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. Andun pala yun, sa Psalms 150 verse 6. All who has breath, let us all praise the Lord. At ang sabi po dito, bakit po siya naging buhay natin? Sapagkat sabi po ng Gawa 17:26, sapagkat nakasalalay sa Kanya ang ating buhay. Ano po sabi ng Gawa? Nakasalalay po sa Diyos ang ating buhay, nakasalalay sa Diyos ang ating pagkilos, nakasalalay sa Diyos ang ating pagkatao, tulad ng sinasabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Look at the transformation, Sa pagiging anak po ng Diyos, hinawakan na niya yung buhay natin. Sa pagiging anak po tayo ng Diyos, nakita natin na tayo ay napasailalim sa kanyang banal na kapangyarihan. Pagkilos mo, pagkatao mo, yung pagkabuhay mo, nakasalalay po sa Diyos. Kaya alam nyo po, ito po'y personal kong karanasan, Masarap pong gumising ho talaga eh. Pagising nyo po, thank you Lord. Alam nyo po, minsan nagstay ako sa hotel, ako lang ho mag-isa. Binangungot ako. Sabi kong ganon, Lord, in the most holy and precious name of the Lord Jesus Christ, hindi nawawala yung bangungot. Dati isang utos ko lang ng ganon eh. Yung pala, gigisingin ako ng Panginoon. Kalagitnaan, 3:00 eksakto. Sabi ko, Panginoong Diyos, kung ano man po nagpaparamdam dito, pinalalayas kita sa banal na Espiritu ng Diyos. Yung pong television, pinatugtugan ko po ng mga Christian songs. At yung pagkakataon pala na yon, everything works together for good eh. Kasi yung buhay mo, kahit bangungutin ka, kung gusto ka pang gisingin ng Diyos, magigising ka. Amen po ba? Yung pagkilos mo, kahit na naninigas ka, minsan may ganun po, sleep paralysis ang tawag doon eh. Pero gusto kang pagalawin ng Diyos, gagalaw ka, wala magagawa si Satanas po. Yung pong pag-iisip, kung gusto pong kontrolin ng Diyos, makokontrol niya. Bakit? Hindi lang siya Ama natin, ang Diyos po ay ang ating buhay. Kaya po dapat nating tatandaan po yan sa ating mga puso. Yung Gawa 17:28, ang sabi po dito, nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, nakasalalay sa Kanya ang ating pagkilos, nakasalalay sa Kanya ang ating pagkatao, sapagkat tulad ng sinasabi ng mga makata, tayo po ay naging anak ng Diyos. Nagkaroon tayo ng buhay. Kaya mga kapatid, huwag kayong malulungkot. Have and find time to enjoy. Have and find time to relax. Kasi ang mga worries darating at darating ho yan eh. Pero mga kapatid, may Diyos tayong nagkokontrol ng ating buhay. Halimbawa po ako po may kamag-anak namatay, o kaya na-aksidente o kaya inatake. Alam niyo po, pag nasa loob ng ambulansya, sabihin ko sa ambulansya po, sige, hatid natin sa pinakamalapit na ospital, pero hindi ko na siya tatarantahin. Pakabilisin niyo, baka mamatay ba? Hindi po. Ang buhay po ng kamag-anak ninyo nakasalalay sa Diyos. Kung mabubuhay siya, bubuhayin siya. Kung malalagutan siya ng hininga, kahit nasa tabi siya ng pinakamagagaling na doktor, ang Diyos may hawak ng buhay natin. Amen? Be still and know that I am God. Kaya instruction ko sa asawa ko, pag halimbawa inatake ako halikan mo na lang ako.
At biniro ko nga siya, libre ka na mag-asawa. Huwag naman ganyan, Daddy. Kasi gano'n naman yung heart natin eh. Pag talagang mamamatay po, ang sarap po eh. Yan ang ahang matagal ko nang inaambisyon sa Lord eh. Ha? Pero sabi ko sa Lord, bago po ako dumating sa gano'n, I want to enjoy my life to the fullest. Amen? I want to enjoy everything in this world. Tikman yung masarap na pagkain. Pumunta po sa mga iba't ibang lugar nang hindi mo pinababayaan ng Diyos. Bubuntot sa iyo ang Diyos eh. At gaya ni sinasabi ni Pastor Ed, wala pong masama sa isang pastor na nag-e-enjoy. Amen? Lalo na kung libre. Amen? Hallelujah. Wala namang ginastos, bigay naman ng Diyos. Inilagay ka naman doon sa posisyon mo ngayon. Sino naglagay? Ang Pangulong Marcos, hindi ho. Ang naglalagay ho niyan, ang Diyos. Can we say amen? Kasangkapan lang ho, Presidente dyan. Hallelujah. Kaya po alam niyo mga kapatid, ang Diyos ho, nung namatay si Kristo, tanggal na yung pagiging hukom niya. Alam niyo po kung bakit? Baka sabihin niyo, Pastor, di ba, may Judgment Day, meron hong Great White Throne of Judgment. Meron din naman pong tinatawag na Bema Judgment. Hindi po pag hinatulan tayo masama. May paghatol po ang Diyos. One of these Bible studies, pag-aralan natin. Ang paghatol niya, rewarding. Bema ho yun. Meron naman paghatol ang Diyos, wala na yung mga Christian doon. Ang paghatol doon, white throne judgment. Papunta sila sa impyerno. Kaya hindi po masama maghukom ang Diyos. Pag hinukuman kayo ng Diyos sa Bema, rewarding natin. Pag hinukuman kayo ng Diyos sa great white throne, pa-impyerno ho yun. Hindi na nga ho siya natin magiging hukom in the great white throne judgment. Ano pong sabi po ng aklat ng Roma 5:8? Sapagkat tayo pong mga kasalanan, habang tayo makasalanan, si Kristo po ay namatay para sa atin. And for those who died on the cross, sabi po, for those whom Jesus Christ died for the cross, there is no more condemnation. Hindi na po tayo ihahabla ng Diyos eh. Bakit? Ama siya. Pangalawa, yung buhay natin nakasalalay na sa Kanya. At ikatlo ho, kapatid, hindi lang yung buhay natin, naging tagapagligtas natin siya. The moment Jesus Christ died, ang Panginoon po ang ating naging tagapagligtas. Ang sabi po dito ng aklat ng unang Tesalonica, babasahin ko po in 1 Thessalonians chapter 5 verse 10. Ang sabi po dito, hindi tayo pinili ng Diyos. Unang Tesalonica 5:9 hanggang 10, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang poot. Wala na po yung pagiging judge ng Panginoon. There is no more condemnation for those who are in the Lord Jesus Christ. Kaya hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang kapootan, kung hindi upang iligtas tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo na mabuhay po na kasama ni Kristo, maging buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Pero mo, pinili ka ng Diyos para parusahan tayo sa impyerno, it's impossible, kapatid. Ako po nagagalak, hindi tayo mga perpektong tao. Pero isang pinangahawakan natin, lahat tayong nagpapatuloy talaga sa Diyos. Tayo ho, pag namatay, may buhay na walang hanggan tayo. Kasi po, pinili kayo. Yung mga nakaupo na yan, nakapili po yung Diyos sa inyo dyan. Pinili ka ng Diyos upang hindi ka po kapuutan at hatulan. Kung hindi pinili ka ng Diyos upang ikaw ay iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tatandaan niyo po yung sinasabi po sa unang Tesalonica, dito po sa 5:10. Kaya po, ang ganda po ng relasyon natin, paano pa kayo lumalapit sa Ama? Dati ho, nakabasag po ako ng flower vase siyempre po, talagang manginginig ka sa galit kasi disciplinarian po yung tatay ko di siyempre, iyak ako ng iyak. Yung banga na malaki, nabasag ko. Tapos gumano na po ako kasi alam ko, lalatayan na ako sinabi lang na gano'n, hindi bali, nakakabili naman ng bago niyan Minsan di ba masasak kayo na gano'n? Inilatag mo na yung kamay mo, sige na, parusahan nyo na ako, tumutuloy yung luha mo. Pero sasabihin ng tatay mo, hindi anak, may mabibili naman bago niyan Huwag ka na mag-alala, bibili tayo ng bago. Ganun ho yung ating Panginoon Pinili ka, hindi ka para kapuutan Hindi ho tayo pinili ng Diyos para parusahan na
Because there is no more condemnation for those who are in the Lord Jesus Christ. And while we are still sinners, Jesus Christ died for our sins. Kaya ang sarap pong maglambing sa Ama. Kanina, Ama, ang dami ko pong pinintasan. Pero doon po sa pagpipintas ko, nagsisisi po ako, patawarin niyo po ako. Habang nanginginig yung boses ninyo, awang-awa yung Ama yung nasa langit. Kasi hindi na siya hukom eh. Siya po ay tatay na ninyo. At pwede niyo pong tawagan yung tatay. Huwag kayong matatakot. Dati po, takot na takot ako sa tatay ko eh. Kasi may distance talaga. Ang tatay ko ho strict disciplinarian. Nakaranas po kami dyan, pag hindi ka talaga sumama po sa kainan, lilipad po talaga ang sinturon. Ang natitikman ko dati, hindi po yung leather, kundi yung bakal na babakat talaga dito. Yung pong hanger, alam niyo yung hanger, ano ho? Nakatikim na po ako niya, nahampas na rin po ako ng walis tambo, nahampas na po ako ng walis tingting. Pero sa lahat ng iyon, hindi naman po ako pinatay ng tatay ko na sinabi niya, papatayin kita dahil hindi ka natututo. Pinaliliwanag ho. Bakit kayo pinalo? Kasi wala kayo sa hapagkainan. Tama, ginawa niyo mali. Mali po. Nagtuto ka ngayon. Pagkatanghalian na, mamaya na tayo maglaro kasi nakatikim na po tayo eh. Pero sabi nga po, pinili ka ng tatay mo, hindi upang kapuotan ka. Kung hindi, pinili ka ng tatay mo upang iligtas ka sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So ang tatay natin, naging tagapagligtas. Ikalima, higit sa lahat po, kaya nga po pinamagatan natin, ano po yung pamagat natin? Pagkamatay tungo sa pakikipagkaibigan. Naging kaibigan natin ng Diyos eh. Yung pong Diyos, naging kaibigan. Yung tatay, meron pang talagang mataas na pagtingin eh. Kayo po, pagka po kaibigan ninyo, best friend ninyo, nasasabi nyo yung mga sikreto ninyo, lalo na't katiwala mo talaga. Sino po dito may mga matalik na kaibigan, magsabi ng amen? Minsan nga po yung matalik nating kaibigan, may alam po na hindi alam ng ating mga nanay at tatay eh. Minsan nga yung matalik na kaibigan po may nalalaman, di pa nga alam ng asawa po natin eh. Sapagkat yung matalik na kaibigan, ang relasyon po niyan, may transparency po. Hindi na nagkakahiyaan. Sinasabi po sa isa't isa kung ano yung saloobin nila. Pero ang sabi po ng Bible sa Romans chapter 5 verse 10, ang sabi po dito, dahil dati kaaway tayo ng Diyos, ngunit tinanggap niya na tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. God becomes our friend. Hallelujah. Ano pong katangian ng isang kaibigan? Ang kaibigan minsan pwede mong mabiro. Ako po minsan ang relasyon ko sa Panginoong Diyos hindi ko naman sinasabi po na Panginoon talaga pong kawalan ng galang naman. Pero kung minsan po, Panginoon, may nagawa po akong kalokohan, patawad po. Minsan nakangiti pa ako Kasi alam ko kaibigan ko yung Diyos Pero alam mo, Panginoon, di ko naman sinasadya. Pero pagkausap ko siya bilang tatay, umahagulgol ako, umiiyak po ako. Pero bilang kaibigan, kinakausap ko yung Panginoong Diyos. Panginoon, kanina po, may kahinaan po yung lalaking nagawa ko. Panginoon, nung nabuhay ka, ikaw po'y naging lalaki. Panginoon, alam ko po, hindi nyo nagawa kung ano po'y nagawa ko. Pero Panginoon, bilang lalaki, alam nyo po yung kahinaan ng lalaki. Panginoon, bilang kaibigan, ituwid mo po sana ako. Payuhan mo ako, akapin mo ako ngayon. Kasi kaibigan natin yung Diyos Pwede kayong mag-confide po ng ganun Panginoon, wala po akong pambili ng ganito, pautang naman po. Pwede kayong mangutang sa Diyos. Alam niyo po ba yon? At isang bagay po na pautangin kayo ng Diyos, sabi ng Bible ho, pag naging mapagbigay din po kayo sa mahirap. Kasi po ang nagbibigay sa mahirap, nagpapautang sa Diyos, sabi ng Kawikaan. At pag may utang ang Diyos sa iyo, pag binayaran, sagad hanggang buto. Can we say amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, itong isang bagay na natutunan ko, in all our enjoyments in life, relational po yan Nakita niyo po yung waiter, talaga naman hong nagsilbi sa inyo. May pasayaw-sayaw pa. Abutan niyo ho. What is 100 anyway? Kinain mo 1,000? Para lang umiti ho. Yung Grab ngayon, mahirap ang buhay. Yung in-drive po. Sumakay po kayo, nakita ninyo. Lalo na pag, minsan ako, konsensya ko
Yung in-drive na sinakyan ko, 160 pesos lang. Huwag magagalit si Grab ha. Si Grab, 395. So, pinili ko si in-drive. Pagdating ko sa in-drive po, hindi nagrereklamo yung driver. Abutan nyo ng 100, tuwang-tuwa, boss, pangkain. Kasi nakatipid ka pa rin eh. Amen? These are the enjoyments in life eh. Hindi na babalik yung buhay eh. Pero you are building, you are creating relationships. Minsan may gwardiya ho sa amin, Christmas party, dala-dala yung anak. Sensitive tayo, alam na this, amen po ba? Bakit dinala yung anak? May Christmas party kami. Sabi ko sa lahat ng mga faculty, 42 kayo lahat, ang kukuripot ninyo. Lahat maglabas po ng tig-100, bigyan ng batang ito. Si sir naman, gaano kalaki 13-month mo? Ang sasarap ng pagkain natin, ikatataba nyo lang yung lechon, pauwiin nyo po sa security guards natin lahat. Batuan-tuwa. Because we are building relationship. Kaya pagbaba mo sa in-drive, may bubuhat na nung bag mo. Amen po ba? Kasi nakita nila eh. Huwag po tayong magdadamot. Lahat ng mga maliliit na tao, kaibiganin po natin. Mula sa hotel, yung room boy, dinala yung ano nyo, bigyan ninyo. Amen? Yung driver ho, dagdagan ninyo ng konti. Mahirap po ang buhay ngayon. Ang pamasahe po talaga mahal. Pero may mga iba, ang mura pa rin ng singil nila. Minsan ho, pagka ho kayo sumakay ho ng jeep, nagbigay kayo ng 15, asa na ho yung 2? Wag na, bigay mo na yun. Amen ho ba? Talagang kuripot pa rin kayo, walang mag-aamen. Hanggang sa kahuli-hulihang piso, pastor, sisingilin ko. Siningil ka ba ng Diyos? Minsan bigyan nyo na ng 20, keep the change na. Ikamamatay nyo ba yung 5 pisong dinagdag ninyo? Kung ang Diyos o nakipagkaibigan sa atin, bakit hindi natin pwedeng gawing kaibigan ho yung kapitbahay nating galit sa atin? Kung ang Diyos ho, sa pagiging hukom, naging kaibigan natin dahil sa pagkamatay ni Kristo, bakit ho, yung mga dating kinaiinisan natin sa church, hindi natin akapin ngayon? Amen? Ulitin ko ho ang pagiging Kristiyano po ay hindi si pastor, hindi yung kinaiinisan ninyo. Ang pagiging Kristiyano po ay nakatuon kay Kristo. Kaya maraming salamat po. Yung mga dating nawala, nandito na. Kasi nakatingin na kay Kristo. Can we say amen? Kay Kristo na nakatingin. Pagka ho sa kapugian ko kayo titingin, aalis kayo sa church. Makakasama nyo lang ako, hanggang 80 lang ako pogi eh. Pero pagkasama nyo ang Panginoong Diyos, habang buhay ho, pogi ang Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. Bilang pangwakas, di ba mas epektibo pag pinakikinggan? Ang sabi po ng Colossians chapter 1 verse 21 to 22. Colosas 1, 21 hanggang 22. At dati tayo ho malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa ating paggawa at pag-iisip ng masasama. Ngunit naging tao ang anak ng Diyos at inulit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay ano nang relasyon natin? Pinagkasundo tayo sa Diyos. Ano po sabi ng Colosas 1:21 hanggang 22? Dati kaaway tayo ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kamatayan, ipinagkasundo tayo ni Kristo. Naging kaibigan tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Tayo po lahat ay tumayo. Palakpakan po natin ang dakilang Ama. Praise God. Ang pananampalataya, Panginoong Diyos, ay patuloy na lumalago sa pamagitan ng pakikinig at ng pakikinig po ng inyo pong banal na salita. Alam ko po, Panginoong Ama, magiging mabigat kasi marami po sa amin nakasalalay po sa mga nakikita sa screen. Pero Panginoong Diyos, we have to sharpen our ears para matupad ang inyong mga salita. That faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga ipinagkaloob mo po sa amin. Dati po ikaw ay hukom, pero nung si Kristo ay namatay, ang kamatayan na ito ay humantong po sa pakikipagkaibigan. Ang dating hukom, Panginoong Ama, ay naging Ama namin ngayon. Ang dati pong hukom na nagniningas po sa galit sa amin, naging tagapagligtas po namin. Ang dati po na galit sa amin na Ama sapagkat hindi kami nakaabot sa kaluwalhatian, Panginoong Diyos,
patuloy ho, hindi lang po siya naging tagapagligtas namin, siya ang naging aming buhay po at humantong po ito sa pakikipagkaibigan ng Diyos. Salamat po sa kamatayan mo, Panginoong Jesus. Nakakangiti po kami ngayon. Kami po na alam namin po, wala kaming pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ngunit dahil po sa krus ng Kalbaryo, dahil sa ginawa mo po, tinubos mo po kami, nakakangiti kami ngayon, nakaka-enjoy kami ngayon, hindi kami nagwo-worry ngayon, Panginoong Ama, sapagkat nakaluklok ka ngayon sa iyong banal na trono. Panginoon, panghawakan namin ang mga salita mo, dati ikay hukom, ngunit sa kamatayan ni Kristo, ikaw po ay naging kaibigan namin. Muli, maraming salamat po sa iyo po ang pinakamataas na papurit pagdakila sa banal po na pangalan ni Jesus. Tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Purihin po ang Panginoon, dalangin po natin ang tithes and offering. Salamat Ama sa mensahe, salamat po Ama sa patuloy na kasapatan na binibigay mo sa bawat isa. Salamat po Ama sa patuloy na kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Give us the broken and contrite spirit, for God will not despise us. Salamat po O Diyos sa mga trabaho, sa mga kalakasan, for God give us all the strength O Lord. Salamat din po, Ama, sa mga businesses, O Lord. I-bless mo po ito, enlarge our territories. Protect us, O God, and you will answer our prayers, O Lord. Salamat po, Ama, sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng patuloy na wisdom, Ama, sa mga walang mga trabaho, Ama. If God closes the door, you will open up the windows of heaven for us to bless us, O God. Salamat po, Ama, sa pagkakataon na kami po ay makapagbibigay sa iyo, Ama. Help us, O God, to sow and reap, O God, generously, Lord Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Aking namastan ang kalawakan, di ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Para po sa ating mga greetings and announcements, sa mga nagdiriwang po ng birthday, April 25 po, Attorney Marlene Resos. And April 19 po, ngayon po yun, si Sister Zel Bernardo. Happy birthday po. Sige po, sa mga natawag po, dito po tayo sa harapan at samahan niyo po ako ipag-pray ang ating mga kapatid. Amen. Thank you, Lord. Sige po, pag-pray po natin ating mga kapatiran. Heavenly Father God, we praise you and we glorify your name, Panginoon. Salamat po sa
panibagong buhay, panibagong taon na dinagdag niyo po sa aming mga kapatid na ito, kay Attorney Malen and kay Sister Zell. Salamat po, Panginoon, sa isang buhay po na maayos ang kalusugan, isang buhay po na punong-puno ng pagpapala, kalakasan, at biyaya na nanggagaling sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa kanilang buhay. And we pray, Lord God, that you will continuously bless them, Lord God. Give them good health, Lord, all the days of their lives. Provide for them. Maayos po na pamilya, maayos po, Panginoon, ng mga negosyo, na mga kanilang po pinagkukunan ng mga resources, O God. Ibuhos niyo po ang floodgates of heaven, Lord God, at ang bintana ng langit upang matamo po nila ang mga pagpapalang itong nagmumula sa iyo. Salamat, Ama, at patuloy po ang kagalakan at kalakasan na kanilang madama sa kanilang buhay, Panginoon, at sa kanila po mga pamilya. Thank you, Father God. We praise you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Happy birthday po sa inyo. Para po sa ating mga announcements, every Sunday po ang ating Bible study. 9:30 a.m. po yan. So, ipopost, okay, here we go. So, para po sa ating mga assignments, so next Sunday po, April 26, ang magba-Bible study po, Sister Baby Mendoza. Ang ating pong presider, Sister Vicky Vista. Ang flower bringer po, Jimenez Family. At ang prayer for tithes and offering, Sister Emmy Melendez. At tuloy-tuloy din po ang ating Bible study every Wednesday po yan. 7 o'clock p.m. via our Facebook page. And also our prayer meeting every day po, meron po tayo morning session 5 a.m. to 6 a.m. At every Friday, Saturday, and Monday, 8 p.m. to 9 p.m. po ng gabi. So kung wala na po, tatawagan ko na po si Pastor for closing prayer and benediction. Inaanyahan ko po na tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo po lahat ay yumuko. Maraming salamat po sa iyo pong kamatayan, Panginoong Hesukristo. Nagkaroon kami ngayon ng pakikipagkaibigan sa Diyos. At salamat, Ama, sapagkat itinuring ka na po namin ngayong amin pong Ama, Tatay, Diyos. At patuloy po ang inyo pong pag-iingat sa amin. Patuloy na ikaw po ang aming naging buhay. Salamat, Panginoon, dahil Ama, hindi lang ikaw ang aming buhay, ikaw ngayon ang aming tagapagligtas. At dati kaaway kami, pero ngayon, Ama, ikaw na rin po ay naging isa po naming kaibigan. Salamat po sa amin pong pag-iwahiwalay, taglayin namin po ang patuloy po na pagpapala, pag-iingat, at ang inyo pong patuloy po na kapayapaan sa lahat ng mga kapatiran. Lord, iniiwan ko palagi ang tatlong makapangyarihang panalangin na ito. Nadama ko sa buhay ko at sa lahat ng mga kapatiran na tunay ngang tapat ka sa pagbibitaw ng mga panalangin na ito, ina-acknowledge nyo po sa buhay po ng bawat isa. Kaya unang panalangin po na aking hinihiling ay ang panalangin ni Moses sa mga Israelita. Idinudulog ko po ang panalangin na ito para sa lahat ng aming mga kapatiran, maging ang mga kapatid po sa Puray Christian Church at ang lahat po na nakikinig po ngayon. Pagpalainawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabaganawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapinawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gayon din po ang panalangin ni Jabez, Lord, ito ang pinanghawakan ko for so many years, Panginoong Ama. At hanggang ngayon, sinishare ko po at ipinananalangin ko po sa bawat isa naririto sa Peace of Harvest at sa lahat po ng nakikinig. Oh, that you will bless us all, O Lord, that you are going to enlarge all our territories, that you are going to give your hands to us, O God, that you are going to keep us away from harm so that we will not feel pain and you will answer all our prayers. Ikatlong panalangin ho na aking binibitawan, naranasan ko rin po, Panginoong Ama, ang panalangin ni Haring David sa aklat ng awit 23:6, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama, sa iyong mataas na kapurihan. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Amen. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, pasalamatan po natin ang ating Diyos.
sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. God bless us all. See you next Sunday.